Alam mo ba na ang almusal na matagal mo nang pinaniniwalaang healthy ay maaaring iyon mismo ang dahilan kung bakit hindi bumababa ang iyong blood sugar? Hindi ako nagsasalita tungkol sa kung anong kakaiba o komplikadong pagkain. Ang tinutukoy ko ay iyong simpleng pagkain na malamang nasa refrigerator mo ngayon mismo. Kapag mali ang paggamit, maaari nitong itulak ang iyong blood sugar hanggang sa sobrang taas. Pero kapag tama ang paraan ng paggamit, maaari itong maging isa sa pinakamalalakas mong kakampi para makontrol ang iyong asukal sa dugo. Ngayon, ibabahagi ko sa iyo ang lahat ng kailangan mong malaman tungkol sa itlog at diabetes. May isang napakalaking katotohanan na halos walang nagsasabi at posibleng ito ang nakakaapekto sa iyong mga blood sugar number tuwing umaga nang hindi mo man lang napapansin. Alam ko kung ano ang pakiramdam mo. Inaalagaan mo ang sarili mo. Sinusubukan mong kumain ng tama. Sinusunod mo ang mga payo na ibinigay sa'yo. Pero nananatiling matigas ang iyong mga number, hindi bumababa tulad ng inaasahan mo. Nakaka-frustrate iyon. Nakakapagod. Minsan pakiramdam mo parang hindi na tumutugon ang katawan mo kahit anong gawin mo. Pero ang ibabahagi ko sa iyo ngayon ay maaaring tuluyang magbago ng kwentong iyon. Dahil kadalasan, hindi ang katawan mo ang problema. Ang problema ay ang maling impormasyon na naibigay sa iyo. At ang maling impormasyon ay tahimik na nakakasama araw-araw. Ako, si Doktora Sofia Salud. Kung gusto mong makatanggap ng mga payong tulad nito bawat linggo, mag-subscribe ka ngayon sa channel na ito at i-activate ang notification bell para wala kang mamiss. Ang lahat ng ibinabahagi ko dito ay ginawa para sa iyo upang makagawa ka ng mas matalinong desisyon tungkol sa iyong kalusugan gamit ang totoong at updated na impormasyon. Mag-subscribe ka na ngayon, 2 segundo lang naman yon, at manatili ka hanggang sa dulo dahil ang mga susunod kong sasabihin ay maaaring literal na makatulong na baguhin ang iyong mga blood sugar number simula bukas mismo. May isang bagay muna akong kailangang ipaliwanag bago tayo tuluyang mag-usap tungkol sa itlog. Kung hindi mo ito mauunawaan, mahihirapan kang maintindihan ang lahat ng susunod. Kapag may diabetes ka, nahihirapan ang katawan mo na iproseso ang carbohydrates. Malamang alam mo na iyon. Pero ang maaring hindi na ipaliwanag sa iyo ay hindi lahat ng pagkain ay pare-pareho ang epekto sa blood sugar. May mga pagkain na hindi lang basta hindi nagpapataas ng asukal sa dugo, kundi nakakatulong pa na pabagalin ang epekto ng ibang pagkain na kinakain mo. Isa sa mga lihim na kakampi dito ay ang protina. Kapag kumain ka ng dekalidad na protina kasabay ng carbohydrates, may isang kahangahangang nangyayari sa loob ng katawan mo. Ang protina ay parang natural na preno. Pinapabagal nito ang bilis ng pagpasok ng asukal mula sa carbohydrates papunta sa dugo mo. Sa halip na bigla ang pagtaas na maaaring magdala sa blood sugar mo sa 201 oras pagkatapos kumain, nagiging mas mabagal at mas kontrolado ang pagpasok nito. At dahil dito, mas kaya itong hawakan ng katawan mo nang hindi gaanong na-stress. At dito, pumapasok ang itlog. Ang itlog ay isa sa pinakakumpleto at pinakamadaling makuhang source ng protina. 2 buong itlog ay nagbibigay ng humigit kumulang 12 gramo ng napakataas na kalidad na protina, kasama ang lahat ng amino acids na kailangan ng katawan mo. At hindi nito kayang gawin mag-isa. At may isa pang mahalagang bagay. Ang glycemic index ng itlog ay 0. Talagang 0. Ibig sabihin, ang itlog mismo ay hindi nagpapataas ng blood sugar mo kahit 1 punto. Pero kapag isinama mo ito ng tama sa pagkain mo, makakatulong din itong pabagalin ang epekto ng ibang pagkain na kakainin mo pagkatapos. At ito ang bahagi na halos walang nagsasabi, at para sa akin ay talagang napakabukas mata. Maraming taong may diabetes ang umiiwas sa itlog dahil sa takot sa kolesterol. May mga buwan o kahit taon na hindi sila kumakain nito dahil iniisip nilang ginagawa nila ang tama para sa kanilang puso. Samantalang sa panahong iyon, nananatiling mataas ang kanilang blood sugar, mababa ang kanilang energy, at kung minsan, pati kolesterol nila ay lalo pang lumalala. Bakit?
Dahil ang ipinalit nila sa itlog sa almusal ay hindi mas mabuti, kundi mas masama. Tinapay, instant oatmeal, fruit juice, boxed cereal, halos puro simpleng carbohydrates ang mga iyon na mabilis nagiging asukal sa dugo. At dahil walang kasamang protina, wala ring pumipigil sa mabilis na pagtaas ng blood sugar. Iyan mismo ang nangyari sa isa sa mga pasyente kong hinding-hindi ko makakalimutan. Naalala ko siya ng malinaw. Si Doña Carmen ay pumunta sa aking klinika mga 10 buwan na ang nakalipas. Siya ay 64 taong gulang at 8 taon nang may type 2 diabetes. Dumating siya na may dalang makapal na folder ng mga laboratory results na naipon niya sa paglipas ng mga taon. Umupo siya sa harap ko at bago pa ako makapagsalita, napaiyak siya ng marahan. Hindi iyon iyak ng matinding desperasyon. Iyon ay iyak ng isang taong pagod na matapos lumaban ng matagal at hindi na alam kung ano pa ang gagawin. Doktora Sofia, sabi niya habang pinupunasan ng kanyang mga mata. Ginawa ko na ang lahat ng sinabi nila sa akin. Tumigil ako sa pagkain ng itlog halos 2 taon na ang nakalipas dahil sinabi ng dati kong doktor na delikado ang kolesterol para sa puso ko. Binago ko ang almusal ko. Araw-araw oatmeal na may prutas at natural na juice dahil sinabi nilang iyon daw ang pinaka-healthy. Iniinom ko ang mga gamot ko nang hindi pumapalya kahit isa. Naglalakad ako 3 beses sa isang linggo. Pero kahit ganon, ang fasting blood sugar ko tuwing umaga ay nasa pagitan pa rin ng 155 at 175. Ang hemoglobin A1C ko ay 8.2%. At ang cholesterol ko, sa halip na bumaba, lalo pang tumaas. Ginagawa ko naman ang lahat ng tama, pero parang walang gumagana. Nang ipinaliwanag niya sa akin ng detalyado ang kanyang almusal, agad kong naintindihan ang nangyayari. Instant oatmeal na may pulot at isang hinog na saging, kasama ang isang baso ng natural na orange juice. Bagamat mukhang healthy pakinggan, ang almusal na iyon ay napakalaking load ng mabilis maabsorb na carbohydrates, na halos walang protina na magpapabagal sa epekto nito. Tuwing umaga, tumataas ang blood sugar niya hanggang 210 o 220, mga kalahating oras pagkatapos kumain. At dahil walang protina na magpapanatili sa kanya na busog, pagsapit ng 10:00 ng umaga ay gutom na ulit siya at naghahanap na ng makakain na merienda. Ang katawan niya ay halos walang sandali ng pahinga. Walang pagkakataon na makapagpahinga ang kanyang pancreas. Ang blood sugar niya ay pataas, pababa buong araw, parang walang katapusang roller coaster. Maingat kong ipinaliwanag sa kanya kung ano ang sinasabi ng pinakabagong siyensya tungkol sa itlog at kolesterol dahil ang impormasyong ibinigay sa kanya noon ay luma na at nagdudulot na ng tunay na problema. Ipinakita ng maraming pag-aaral sa nakaraang mga taon na para sa karamihan ng tao, ang kolesterol na nagmumula sa pagkain ay hindi ang pangunahing dahilan ng mataas na kolesterol sa dugo. Ang atay natin ay gumagawa ng kolesterol ng sarili nito. At ang mas nakakaapekto dito ay hindi ang itlog, kundi ang refined sugars at trans fats. Sa katunayan, may mga pag-aaral na nailathala sa mga respetadong medical journals na nagpapakita na ang pagkain ng buong itlog ay maaaring makatulong na mapabuti ang cholesterol profile. Makakatulong itong itaas ang HDL cholesterol, ang tinatawag na good cholesterol, na tumutulong magprotekta sa puso. Maaari rin nitong baguhin ang LDL particles mula sa maliit at siksik, na mas problematiko, patungo sa mas malaki at mas magaan na uri, na mas hindi mapanganib. Nag-alok ako sa kanya ng isang napakasimpleng pagbabago. Walang radikal, walang komplikado. Papaltan lang namin ang almusal na nagpapataas ng kanyang blood sugar ng isang almusal na nakabase sa tunay na protina. Ipinaliwanag ko kung paano ihanda ang itlog sa tamang paraan, kung ano ang magandang ipares dito, at kung ilang itlog ang maaari niyang kainin. Pagkalipas ng 2 linggo, tumawag siya sa akin na ibang-iba na ang tono ng boses. Doktora Sofia, ang blood sugar ko pagkatapos ng almusal ay 140 na lang, hindi na 210, 140 na lang, hindi ako makapaniwala.
3 araw ko itong sinukat para masigurado. Pagkaraan ng 1 buwan, bumaba ang fasting blood sugar niya mula 165 hanggang 142. Pagkatapos ng 3 buwan, bumaba ang hemoglobin A1C niya mula 8.2 hanggang 7.5%. Ang LDL cholesterol na labis niyang ikinababahala ay bumaba rin. At may sinabi siya sa akin na talagang tumatak sa puso ko. Doktora, sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nagigising ako na excited mag-almusal. Dahil alam kong ang kakainin ko ay makakatulong sa akin, hindi ako pahihirapan makalipas ang 2 oras. Pero sandali, dahil ang susunod na bahagi ang pinakapraktikal, ito mismo ang kailangan mong malaman para maranasan mo rin ang pagbabago na iyon. Ang unang bagay na dapat mong maintindihan tungkol sa kung ilang itlog ang maaari mong kainin ay ang pag-alis sa takot na marahil ay nararamdaman mo pa rin hanggang ngayon. Para sa karamihan ng taong may diabetes na walang malubhang problema sa bato o ibang partikular na kondisyon, ang pagkain ng 2 hanggang 3 buong itlog bawat araw ay ganap na ligtas at maaari pang maging kapaki-pakinabang. Sinasabi kong buong itlog dahil napakahalaga ng pula nito. Sa loob ng maraming dekada, tinuruan tayo na itapon ang egg yolk at kainin lang ang egg white. Ang payong iyon ay nakabatay sa lumang impormasyon na ngayon ay mas malalim nang nirepaso ng modernong siyensya. Ang yolk ang bahagi ng itlog kung saan matatagpuan ang karamihan ng nutrients. Naglalaman ito ng choline na napakahalaga para sa fat metabolism sa atay. At kapag may diabetes ka, kailangan ng atay mo ang lahat ng suporta na makukuha nito. Mayroon din itong vitamin D na ayon sa maraming pag-aaral ay maaaring makatulong na mapabuti ang insulin sensitivity sa antas ng cells. Ibig sabihin, mas nagiging epektibo ang pagtugon ng iyong mga cells sa insulin na ginagawa ng pancreas mo. Mayroon din itong lutein at zeaxanthin, 2 compounds na tumutulong protektahan ang mga mata laban sa pinsalang dulot ng matagal na mataas na blood sugar. At kung may isang bagay na talagang kailangang protektahan ng taong may diabetes, iyon ay ang kanyang mga mata. Naglalaman din ito ng B-complex vitamins na tumutulong suportahan ang nervous system at makakatulong maiwasan ang pamamanhid o tusok-tusok na pakiramdam sa paa at kamay na nararanasan ng maraming taong may diabetes paglipas ng panahon. Kaya huwag mong itapon ang yolk. Kainin mo ang buong itlog, doon nakatago ang karamihan sa benepisyo. At ngayon, narito ang tunay na mahalaga at makapangyarihang bahagi na maaaring magbago ng lahat. Hindi lang mahalaga kung ilang itlog ang kinakain mo. Mahalaga rin kung paano mo ito niluluto. Dahil kahit ang pinakamagandang pagkain sa mundo ay maaari mong sirain ang mga benepisyo kung mali ang paraan ng paghahanda. At sa kasamaang palad, ang paraan ng pagluluto ng itlog ng karamihan ng tao ay siya ring paraan na pinakamalaking nakakasama sa kanilang blood sugar numbers. Ang pagprito ng itlog sa maraming mantika o mantikilya at pagsama nito sa toasted na puting tinapay o tortillas na gawa sa harina ay isang kombinasyon na kayang itulak ang blood sugar mo hanggang 200 sa isang nakakatakot na pari-parehong paraan. Hindi dahil masama ang itlog, kundi dahil ang mga ipinapares dito ay kadalasang halo ng saturated fat at refined carbohydrates. Ang kombinasyong ito ay pansamantalang nakakaharang sa maayos na paggana ng insulin at kasabay nito ay mabilis na nagpapataas ng glucose sa dugo. Ang tamang paraan ng paghahanda ng itlog ay mas simple kaysa sa iniisip mo. Ang scrambled eggs sa isang non-stick na kawali, kahit walang isang patak ng mantika, ay perpekto na. May sarili ng natural na taba ang itlog, kaya hindi ito madaling dumikit. Bahagya mo lang itong batihin, ibuhos sa mainit na kawali sa katamtamang apoy, at dahan-dahang haluin sa loob ng 2 hanggang 3 minuto hanggang maluto, ngunit manatiling malambot at creamy. Maaari mo rin itong pakuluan, na siyang pinakasimple at praktikal na paraan. Ilagay mo lang ang mga itlog sa malamig na tubig, pakuluan ito, at hayaang maluto ng 7 minuto kung gusto mo ng matigas na yolk, o mga x minuto kung mas gusto mo ng medyo malambot. Maaari mo pa itong ihanda sa gabi at itago sa refrigerator para handa na kinabukasan. Ang omelette na puno ng gulay
ay isa pang napakagandang opsyon. Batihin mo ang 2 itlog at sa non-stick na kawali na walang mantika, magdagdag ng sariwang spinach, kamatis, sibuyas, kabute, o anumang gulay na mayroon ka. Ang mga gulay ay nagbibigay ng dagdag na fiber na lalo pang tumutulong pabagalin ang pagtaas ng asukal sa dugo. Bukod doon, nagbibigay din sila ng volume sa pagkain para mabusog ka ng hindi nadaragdagan ang carbohydrates. Ikwento mo sa comments kung paano mo karaniwang niluluto ang iyong itlog dahil gusto kong malaman kung saan ka nagsisimula. Sa ganitong paraan, mas makakapagbigay ako ng mga payo na mas akma sa iyong sitwasyon. Ngayon, ang pinakamalaking nakakaapekto sa blood sugar mo ay hindi lang kung paano mo niluluto ang itlog, kundi kung ano ang ipinapares mo dito. Ang abukado ay isa sa pinakamainam na kapareha ng itlog para sa taong may diabetes. Ang healthy fats ng abukado ay hindi nagpapataas ng blood sugar. Sa halip, tumutulong pa itong gawing mas mabagal at mas stable ang digestion. Ang spinach naman ay mayaman sa magnesium, isang mineral na madalas kulang sa maraming taong may diabetes at mahalaga sa pagpapabuti ng insulin sensitivity. Ang kamatis, bell pepper at kabute ay lahat magagandang kasama rin dahil mataas sila sa fiber at napakababa ng carbohydrates. Ang kombinasyon ng 2 itlog na niluto ng walang mantika, kalahating abukado, at isang masaganang serving ng gulay ay maaaring makatulong na mapanatiling stable ang blood sugar mo sa loob ng 4 hanggang 5 oras. Ibig sabihin nito, darating ka sa oras ng tanghalian nang hindi gutom na gutom at walang matinding cravings sa matatamis na pagkain, na kadalasang mahirap pigilan kapag biglang bumabagsak ang blood sugar. Huwag ka munang umalis dahil ang susunod na bahagi ay isang bagay na kakaunti lamang ang nakakaalam at maaaring magdala ng malaking pagbabago sa iyong blood sugar tuwing umaga. Karamihan sa mga tao ay iniisip lamang ang itlog bilang pagkain sa almusal. At totoo naman na ang almusal ang isa sa pinakamahalagang oras para kainin ito dahil tinutulungan nitong maging stable ang blood sugar mula pa lang sa simula ng araw at nililimitahan ang matataas na spike na maaaring mangyari kung puro carbohydrates lang ang kakainin mo. Pero, ang pagkain ng itlog sa hapunan ay may isang benepisyo na madalas ikinagugulat ng halos lahat ng pasyente ko kapag nalalaman nila ito. Kapag sa hapunan ay pumili ka ng dekalidad na protina sa halip na maraming carbohydrates, may mahalagang nangyayari habang natutulog ka. Ang atay mo, na karaniwang naglalabas ng glucose habang ikaw ay natutulog, ay ginagawa ito sa mas kontrolado at mas banayad na paraan. Dahil dito, maaaring mas mababa ang fasting blood sugar mo kinabukasan. Sa ilang tao napansin na ang simpleng pagbabagong ito ay maaaring magdala ng pagkakaiba na humigit kumulang 15 hanggang 20 puntos sa fasting blood sugar. Isipin mo na lang kung bukas ng umaga, pagtingin mo sa iyong glucometer ay mas mababa ang number na makikita mo. Hindi dahil nagdagdag ka ng gamot, kundi dahil naghapunan ka ng 2 itlog na may gulay sa halip na kanin o tortillas. At ngayon, pag-usapan natin ang mga karaniwang pagkakamali na ginagawa ng maraming taong may diabetes kapag sinusubukan nilang kumain ng itlog sa mas healthy na paraan. Ang unang pagkakamali ay ang pagprito nito kahit pa sa kaunting olive oil dahil iniisip ng iba na dahil olive oil ito ay okay lang. Totoo na napakaganda ng olive oil, lalo na kapag ginagamit sa salad o hindi pinainit. Ngunit kapag pinainit ito sa mataas na temperatura para sa pagprito, nawawala ang ilan sa mga magagandang katangian nito at nagdadagdag pa ng hindi kailangang calories at taba na hindi naman kailangan ng katawan mo, lalo na't may sarili ng natural na taba ang itlog. Ang ikalawang pagkakamali ay ang pagsama nito sa natural na orange juice. Maraming tao ang naniniwala na dahil natural ang juice, mas healthy ito kaysa sa mga nakabox na juice. Pero para sa isang taong may diabetes, ang fruit juice kahit mula sa sariwang prutas ay likidong asukal na walang fiber at napakabilis pumasok sa dugo. Ang pagkain ng isang buong orange kasama ang fiber nito ay mas magandang option kaysa sa pag-inom ng juice. Ang ikatlong pagkakamali ay ang pagdagdag ng processed cheese o processed meats tulad ng ham
o sausage. Ang mga processed cheese at processed meats ay mataas sa sodium at may mga additives na hindi maganda para sa blood pressure at sa pangkalahatang kalusugan. Kung gusto mong magdagdag ng keso, mas mabuting pumili ng sariwang keso o kaunting cottage cheese sa katamtamang dami. Gusto ko ring ibahagi sa iyo ang kwento ni Don Arturo dahil malinaw nitong ipinapakita kung paano maaaring baguhin ng maliliit na pagbabago ang mga blood sugar numbers ng isang tao. Si Don Arturo ay 52 taong gulang at dumating sa aking klinika 7 buwan na ang nakalipas na may ekspresyon ng tahimik na pagtanggap sa sitwasyon. Agad ko itong napansin. Isa siyang tahimik na lalaki, hindi masyadong madaldal. Inilapag niya ang kanyang mga laboratory results sa mesa at tumingin sa akin na parang hinihintay akong magsalita muna. Ang kanyang hemoglobin A1C ay nasa 8.6%. Ang average na fasting blood sugar niya ay nasa 178. 5 taon na siyang may type 2 diabetes at 3 taon nang umiinom ng metformin. Ikinuwento niya sa akin na araw-araw ay kumakain siya ng 2 pritong itlog sa mantika kasama ng refried beans at 3 corn tortillas. Iniisip niyang tama ang kanyang pagkain dahil may itlog at beans na parehong may protina. Pero ang problema ay nasa paraan ng paghahanda at sa kombinasyon ng pagkain. Ang mantika sa pagprito ng itlog, ang taba sa refried beans, at ang 3 tortillas kapag pinagsama ay nagiging isang kombinasyon na madaling nagpapataas ng blood sugar tuwing umaga. Nagbigay ako ng isang malinaw at simpleng mungkahi. Sa halip na prituhin ang itlog, pakuluan niya ito o gawing scrambled na walang mantika. Sa halip na refried beans, kumain siya ng boiled beans na mas kaunti ang taba. At sa halip na 3 tortillas, isa na lang at magdagdag ng sariwang gulay para mapanatili ang dami ng pagkain. Iyon lang muna ang binago namin sa simula. Pagkalipas ng 3 linggo, bumalik si Don Arturo para sa kanyang follow-up appointment. Sa unang pagkakataon, mula nang makilala ko siya, nakita kong ngumiti siya ng bahagya, ngunit tunay. Doktora Sofia, sabi niya, ang mga number ko sa umaga ay nasa pagitan na ng 145 at 155. Dati hindi sila bumababa sa 170. Wala akong ibang binago. Sinunod ko lang ang sinabi ninyo tungkol sa almusal. Pagkalipas ng 4 na buwan, ang kanyang hemoglobin A1C ay bumaba sa 7.8%. Tinanong siya ng kanyang personal na doktor kung ano ang ginawa niyang pagbabago. At sa kanyang simpleng paraan ng pagsasalita, sumagot si Don Arturo. Binago ko lang kung paano ko niluluto ang itlog ko, Doc. Iyon lang. Ngayon gusto kitang bigyan ng isang napakasimple at praktikal na gabay na maaari mong simulan agad bukas nang hindi kailangang mag-memorize ng kung ano-anong komplikadong bagay. Ang isang ideal na almusal para sa taong may diabetes na gustong makinabang sa kapangyarihan ng itlog ay ganito. 2 scrambled eggs na niluto sa nonstick na kawali ng walang mantika o 2 boiled eggs kasama ang kalahating hinog na abukado at isang masaganang serving ng gulay tulad ng spinach, kamatis o bell peppers. Kung pakiramdam mo ay kailangan mo pa ng kaunting dagdag, maaari kang magdagdag ng isang maliit na hiwa ng tunay na whole grain bread. Iyong may nakikitang butil at medyo dense ang texture, hindi iyong malambot at parang espongha. Ngunit kainin mo ito pagkatapos ng itlog, hindi bago. Kung uunahin mo ang tinapay, tataas agad ang blood sugar bago pa makapagtrabaho ang protina bilang natural na preno. Pero kung uunahin mo ang itlog, nagsisimula ng kumilos ang protina bago dumating ang carbohydrates mula sa tinapay, kaya mas maliit ang magiging epekto nito sa blood sugar mo. Sa kalagitnaan ng umaga, kung magutom ka bago magtanghalian, maaari kang kumain ng isang boiled egg na inihanda mo mula pa noong gabi, kasama ang maliit na dakot ng walnuts o almonds. Ang kombinasyong ito ay halos walang epekto sa blood sugar at makakatulong na manatili kang busog hanggang sa susunod na pagkain nang walang matinding cravings. Para naman sa hapunan, kung gusto mong samantalahin ang benepisyo nito sa fasting blood sugar na nabanggit ko kanina, ang omelette na gawa sa 2 itlog na may maraming gulay at walang tinapay ay isang magaan, ngunit masustansyang hapunan na makakatulong sa iyong mga number kinabukasan.
May isa pang napakahalagang bagay na gusto kong ipaalala at ayaw kong malampasan mo. Kung ikaw ay umiinom ng metformin, ang pagkain ng itlog ay hindi nakakaapekto o nakikialam sa bisa ng gamot na iyon. Maaari mo itong kainin ng walang problema. Kung ikaw naman ay gumagamit ng insulin, mahalagang makipag-usap ka sa iyong doktor kapag nagsimula kang magbago ng almusal patungo sa pagkain na mas mataas sa protina. Ang protina ay maaaring makatulong upang mas gumana ng maayos ang insulin at maaaring bumaba ang blood sugar mo nang higit sa inaasahan. Hindi ito masama sa sarili nito, ngunit mahalagang malaman ito ng iyong doktor upang magawa ang mga kinakailangang adjustment sa iyong dosage kung kinakailangan. Palaging mahalaga na alam ng iyong personal na doktor ang anumang pagbabago na ginagawa mo sa iyong pagkain, lalo na kung ikaw ay umiinom ng mga gamot. Ang malinaw na komunikasyon sa iyong medical team ay isang napakahalagang bahagi ng mahusay na diabetes management. May isa pa akong gustong ipaalam sa iyo dahil ito ay isang tanong na madalas kong marinig. Mahalaga ang kalidad ng itlog, ngunit hindi kailangang perpekto ito para makuha mo ang mga benepisyo. Ang mga organic eggs mula sa free-range na manok ay karaniwang may mas mataas na omega-3 at vitamin D kumpara sa mga regular na itlog. Kung may access ka sa mga ito at kaya ng iyong budget, napakagandang pagpipilian nila. Ngunit kung wala sila sa iyong budget o mahirap silang hanapin, ang mga regular na itlog sa supermarket ay napakasustansya pa rin at nagbibigay ng maraming benepisyo. Huwag mong iwasan ang itlog dahil lamang hindi ka makabili ng organic na bersyon. Ang benepisyo ng tamang pagsama nito sa iyong pagkain ay mas mahalaga kaysa sa pagkakaiba ng organic at regular. Bago natin tapusin ang video na ito, gusto kong malinaw na malinaw ang isang bagay sa iyo. Ang itlog ay hindi kailanman naging kaaway mo. Ang maaring naging problema ay ang paraan ng pagluluto mo nito at ang mga pagkaing ipinapares mo dito. Kapag binago mo iyon, kapag sinimulan mong lutuin ang itlog ng walang mantika, kapag ipinares mo ito sa abokado at gulay sa halip na puting tinapay at processed meats, at kapag isinama mo ito hindi lamang sa almusal kundi pati na rin bilang opsyon sa hapunan, binibigyan mo ang katawan mo ng isang tunay at makapangyarihang kasangkapan para maging mas stable ang blood sugar mo sa paraang hindi kayang gawin ng kahit anong gamot ng mag-isa. Sinabi ito ni Doña Carmen sa akin sa napakagandang paraan sa kanyang huling konsultasyon. Doktora Sofia, akala ko ang pagkontrol sa diabetes ay isang laban na hindi ko kailanman mapapanalunan. Tapos nalaman ko na ang bahagi ng solusyon ay matagal na palang nasa refrigerator ko. Kailangan ko lang malaman kung paano ito gamitin. Iyon mismo ang gusto ko para sa iyo, na ang tamang impormasyon ay makatulong na maibalik ang kontrol sa iyong kalusugan. Na tuwing bubuksan mo ang iyong refrigerator sa umaga at makita mo ang mga itlog doon, hindi mo sila titingnan ng may takot, kundi may kumpiyansa na alam mong magagamit mo sila para sa iyong kapakanan. Tandaan na ang video na ito ay para lamang sa layuning pang-impormasyon at pang-edukasyon. Palaging kumonsulta sa iyong personal na doktor bago gumawa ng anumang pagbabago sa iyong pagkain o paggamot dahil bawat tao ay magkakaiba at ang gumagana sa karamihan ay maaaring kailangan pang iakma sa iyong sariling kalagayan. Kung ang video na ito ay nakatulong sa iyo na mas maintindihan ang tungkol sa itlog at diabetes, sa paraang may tunay na saysay, inaanyayahan kitang mag-subscribe sa channel na ito ngayon din. Bawat linggo ay nagbabahagi ako ng impormasyon na ginawa upang tulungan kang mamuhay ng mas maayos kahit may diabetes. Gamit ang totoong datos, walang maling pangako, at walang hindi kinakailangang komplikasyon. Mag-like kung nakatulong ito sa iyo at ibahagi ang video na ito sa isang taong alam mong kailangang marinig ang mensaheng ito ngayon. Ang simpleng pagbabahaging iyon ay maaaring makatulong na mabago ang mga blood sugar number ng isang taong mahalaga sa iyo. Ikwento mo rin sa comments kung anong pagbabago ang una mong gagawin sa paraan ng pagluluto ng iyong itlog. Gustong-gusto kong basahin ang inyong mga sagot at malaman na ang impormasyong ito ay nakakarating sa mga taong tunay na nangangailangan nito. Mas kayang tumugon ng katawan mo kaysa sa iniisip mo kapag binigyan mo ito ng tamang impormasyon upang gumana ng maayos.
Bigyan mo ang sarili mo ng pagkakataong iyon. Nagpapadala ako sa iyo ng isang malaking yakap at taos-pusong pasasalamat at magkikita tayo muli sa susunod na video.